wish you the best of everything because I love you. Ha? Yun ay mga kagakapon, uso-uso yung ate. Pero lipas na ngayon yan. Ano ba ngayon? 15? Di ba 14 kahapon? Araw lang pagmamahal ka. I wish you health and more than wealth. I wish you love. I wish you shelter from the storm. A cozy fire to keep you warm. I wish you health and more than well. I wish you love. Ayan. Yan, puro lang sinasabi natin, ano? Pero simply loving our neighbors, yung nandun sa tabing bakod natin, hindi naman natin pinapakialaman yun. Pag hindi totoo sinasabi ko, tutol kayo. Wala naman tayo pakialam. Yung ka-classmate mo, walang baon, anong pakialam mo? Magdusa ka. Wala kang baon eh. Tutuksuin pa nga eh. Sarap nito. Magdusa ka. Ganyan. Ganyan o tayo tao. Ganyan tayo kasama. Because in the standards of the scriptures, although you do not feel guilt within you, ang tawag sa iyo ng Diyos, masamang tao. Because you have no true concern for your fellow man. Ganun na tayo kasama ngayon. Kaya ang pag-uusapan natin, Biblia, yung tunay na pag-ibig, wala na ko ngayon meron nun eh. Bihira na lang. Bihira na lang. Nawala na yun. Ang totoo nga, sabi ko nga ngayon eh, common sense is not very common now eh. Diba? The thing that we say or we call common sense is not very common now. Wala na rin tayo common sense ngayon, maraming tao. Forgive me for saying this, ano? Marami na ngayon, hindi na gumagamit ng common sense ang tao. Bakit? Eh, biro mo yung drugs. Alam mo naman, pag nag-drugs ka, masisira na ang buhay mo. Eh, ba't nagda-drugs ka pa? Ha? Yun lang ano ko eh. Sabi ko doon sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko, sa mga apo ko. I do not take, I refrain from taking anything that is with sugar in it. Ayoko. Galit ako na sugar. I have known the sufferings of diabetics because my mother is a diabetic. She's now 87 years old with 7 years old of a diabetic life. 7 taon na siyang may diabetes. I have known the malady of diabetes. Kaya sabi ko, nag-research ako sa sugar. Masama pala talaga yung sugar. Ano? Pero we are being encouraged to eat sugar, to drink soft drinks. Chocolate. Actually, we cannot drink chocolate without sugar. Pero tanong nyo sa mga professors nyo in science, sugar has nothing good in it. Only the taste. Pero ang nandyan, lason. It's a compound. It's a chemical compound. It is addictive. Yan sugar. Pero ang symbol ng love is sugar. Diba? Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. Alam niyo ba yan? Hindi pa kayo tao kasi namauso yun. Ngayon, yung simbolo mismo ng pag-ibig, mali eh. Sugar, sweet. Hindi como sweet, mabuti. There are things that are bitter, but very good for the body. There are bitter things in life that is very beneficial to the body. But sweet is not beneficial at all. I will believe you if that sweetness is coming from something that is natural, pwede pa. Pero pagka sweetness of sugar or sucrose, masama po yun sa katawan. Ngayon, ba't ko dinidiscuss itong bagay na ito? Kasi sa pag-aaral ko ng iba't ibang bagay sa mundo, I have known that the Bible is an authority of life. Sa science, sa health, nandito lahat eh.
nangaagaw Kaya ng pera. walang masama kung dito natin kukunin yung talagang kahulugan ng pag-ibig. Umpisahan mo natin. The first one half hour that have passed is just an introduction of our topic. Isa nag-iisay dyan sa kalsada. Pero palagay ko naman, doon sa introduction na yun, may napulot na kayo, no? Lalo na yung kanta ko. Learning to love yourself is the greatest love of all. Yun ang sabi ng kanta. Galit doon si Andres Bonifacio. Dahil sabi ni Andres, alin pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadali at pagkadaila, kundi ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Magkakontra sila. Kaya hindi authority. Dahil kung yung parehong totoo, it must not contradict with the other. Kung totoo ang tamang pag-ibig at ang tunay ng pinakadakilang pag-ibig ay pagmamahal sa lupang tinubuan. Eh hindi dapat kontrahin naman ang isa pang pagmamahal yun. Na pagmamahal daw sa sarili is the greatest love of all. Ngayon, para wag tayo maligaw, let us turn the pages of our Bible. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? What is love after all? In the biblical definition of it. Kasi, maliligaw kasi iba-ibang mga definition eh. Love is a many splendid thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, a reason to believe, a golden crown that makes a man a king. Lost on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Bakit tama yan eh? When two lovers kiss, the world will stand still. And your fingers touch my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love, a many splendid thing. Ayan. Diba? Ang time definition ng love sa kanta na yun eh. Pero, let us set aside those definitions. That love is blind. Sometimes it's true that love is blind also. Hindi mo, makapag-asawa ng pagkaganda-ganda yung pagkapangit-pangit. Well, di ba that love is blind talaga? Pero sa Biblia, ito po ang definition ng love. And as I read the verses, please assess yourself. If you have this kind of values in you, then raise yourself if you have the true love that is being taught us by our Creator. And the meaning of love is 13:4 of the book of 1 Corinthians. Pakinggan, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayun. Ang pag-ibig ang wika ay mapagpahinuhod. Ano ba sa English yung mapagpahinuhod? Charity, suffereth long. Ayun. Suffereth long. Oo. Mapagpahinuhod. Ang pag-ibig pala, ano siya, he is someone who has love, is ready to suffer long. Ay halimbawa, nakapag-asawa ka ng may underarm alam. Hindi naman pwede pag natuklasan mo may underarm alam, tapon mo na sa basura, no? Remember your vow to love and to cherish in sickness and in health, for richer, for poorer, until death. Do you part? Bibili ako doon sa... Until death, ha? Pero mo sa harap ng altar. Oh. Di ba sa harap ng altar kayo nagsumpaan, ang harap ng Santa Maria ron? Iginagalang mo. Bakit pagtalikod mo kay Santa Maria, binugbog mo na yung asawa. Hiwalay na tayo. You do not have the real meaning of love in you because love is ready to suffer for long. Ang pag-ibig mapagpahinuhod. Meaning,
Kahit na yung asawa mo mayroong underarm alam o kaya may bad breath. Sarap yung luto niya. Bawa, nagkikising kayo, naamoy mo. Na-turn off ka, no? May banana Q. Eh, hindi ka nakikibo. Mahal mo kasi siya. Ha? May mangga. Mahal mo siya. Sa susunod, expected mo na the next time around, makakaamoy ka na naman ulit ng ganon. Alam. Sa susunod, payag ka na naman ulit ganon. Because love suffereth long. Ang pag-ibig, mapagpahinubos. That is a true measure of love. If you can bear the underarm alarm and the bad breath, Kapan siya. kasi hindi naman alam nung naglulobyo pa kayo, hindi naman niya sasabihin meron siyang hadhad, di ba? O kaya meron siyang itinatagong buni. Eh kung talagang mano, kahit makita mo na yung buni niya, mahal mo siya. You can suffer with him. Di ba? Yan ang isang ulang limit. Ano pa? Tuloy natin. Ang pag-ibig ay magandang loob. Ang pag-ibig para magandang loob. Alam nyo, walang nakamasama sa tao kundi loob eh. Ewan ko kung maniwala kayo. Ang pinakamasama sa tao kundi loob. Walang pinakamarumi kundi loob. Bakit? Marumi? Yan labas, nalilinis yan eh. Ay loob, kahit marumi, hindi pwedeng dilinisin dahil na makikita yun eh. Ha? Kaya yung tao, masamang loob sa kapwa. Nag-iisip ng masama sa tatay niya, nag-iisip ng masama sa nanay niya, nag-iisip ng masama sa kapatid niya, may masamang loob siya sa kaklase niya o sa teacher niya, may masamang loob siya. Pero, ang may pag-ibig, magandang loob. Therefore, love is powerful enough para alisin lahat ng marumi sa loob. Marumi kasi mo eh. Pakinggan yung testimony ng Diyos. 17:9 of the book of Jeremiah. Pakinggan nyo nakasulat. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Yun, ang puso ang wika'y mas masama, magdaraya sa lahat ng bagay. Kaya lahat ng masama nakaimbak dyan eh, nakatago. Hindi naman papakita sa iyong tao yan. Sasabi siya, pagdating ngigitian ka eh. Sabi nga ang balagtas, pagka ang salubong sa'yo ano na nga yun? Nangiting masayang mukha, may pakitang dilim, mag-iingat ka, kaaway na lihim. Thank you very much, ma'am. Tamo, kasi magkaklase kami ni ma'am nung araw eh. Magkasintanda kami. Ngayon, ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Ganon, ang pag-ibig is powerful enough. The true love that is being taught to us by the Bible is powerful enough para alisin lahat ng masama sa puso ng isang tao. Ang pag-ibig, magandang loob. Ano ba ibig sabihin ng magandang loob? Ano ba? Maganda kang loob. Nagmagandang loob ka. Nagluto ka ng tinola. Yung kapitbahay mo, bibigyan mo ng isang tasang tinola. Pipiliin mo yung atay, yung hita, o kaya yung balon-balunan, yung magagandang pati ng manok, yun ang ibibigay. Mare, tikman mo itong niluto ko. Nagmagandang loob ka nun. Pero alam mo, ang pinili mo, yung Adidas, yung batok, at saka yung butos, ang binigay, baka ibalibag pa sa inyo eh, di ba? Kaya yung liig. Ayun, hindi magandang loob yun. Ang magandang loob, kung magbigay, magandang loob siya. Mabuti siyang kalooban sa pagbibigay. Iyon ang pag-ibig. Unang-una, ang pag-ibig can suffer long.